Anak, tawagin mo ng tatay mo. Joel, kain ka muna. Pa, kain muna. Nahanap na ko ng tropa ko. Okay, class, that's all for today. Prepare for your summative test this week. Class is missed. Thank you, ma'am. Bye-bye, ma'am. Pre, sobat tayo mamaya, pre. Oh, sure. Nakakabugot na rin kasi dito. Ang pangit ko dito eh. Oy, Lord. Anong ginagawa mo dito, ha? Sinusundan mo ba kami? Kain lang ako. Hindi pwede yan. Ano? Anong gagawin mo? I-report mo kami? Kinagago mo ba ako? Ha? Ha? Ayan. Ito, mukhang masarap to ah. Sarap yan, pre, ha? Alaswa naman ito. Dapat na naman sa'yo yun eh, para matulog ang tatay mong adik. Pangit. Ba't umiyak, pre? Uy, iyakin. Huwag kang magsusumbong kung alam mo na mangyayari sa'yo. Yes, Ha? Ala, pre. Si Miss Gaya, pre. Patay, pre. Sa guidance office! Ngayon din! What really happened, Iha? Iha, sabihin mo na sa akin ang totoo nang matulungan kita. Binubulin lang ako. Matagal na nilang ginagawa yan. What's the exact reason? Why did they bully you? Kasalanan ko po ba ang kasalanan ng aking ama? If you don't mind, ano bang ginawa ng papa mo? Isa po siyang pulis na napasibak sa trabaho niya. Bakit? Ano ba ang ginawa niya? Napasali po siya sa masamang gawain. Nahihirapan ka ba sa pag-aaral mo dito? Opo, di po ako makafocus sa schoolworks ko. Naipatawag ko na ang mga magulang ng mga batang iyon nang matuto sila. Makakabuti po ba yan sa akin? Oo naman, mas makakapag-focus ka na sa iyong pag-aaral. Gayon at nang matuto sila. Opo, papayag po ako yan para po sa ikakabuti ng buhay ko. Iha, ang may papayo ko lamang sa iyo ay huwag kang mahiyang lumapit sa akin kapag nangyari pa itong sitwasyon na ito. Naintindihan mo? Sige, tahan na. At mag-ingat ka sa iyong pag-uwi. Maria! Maria! Kumalay mo pa! Sigaw ka na sigaw! Diyos ko! Naglalasing ka na naman ba? Oo, pakialaman buhay ko! Saan ang ulam? Kung pinagbili mo lang sana ng ulam yung pagdudroga at pag-iinom mo, may makakain ka sana dyan!
Sumasagot ka na? Ha? Ha? Halika dito! Ha? Aray, Matapang ka? Ruel! Saan yung ulan dyan? Ha? Saan? Wala kang kwenta, asawa! Halika dito! Wala kang kwenta, dapat sa'yo patayin! Aray, Ruel! Nasasaktan ako! Aray, Ruel! Nasasaktan ako! Magandang gabi, Mary. Kami ay nanggaling sa tanggapan ng DSWD at ikinalulungkot namin ang nangyari sa iyong mga magulang. Sa ngayon ay patuloy pa rin iniimbestigahan at hinahanap ang saksi sa pangyayari na ito. Ayon sa nakalap naming balita, ay wala kang kamag-anak na malalapitan at nasa malayo sila. Bilang tagapagpangalaga ng DSWD ay tutulungan ka naming malangpasan ang pagsubok na to. Ikaw ay dadalhin sa tanggapan ng DSWD upang mabigyan ng emosyonal at pinansyal na suporta nang malampasan mo ang mga bagay na ito. Ayoko. Nandun ba nanay ko? Mary, huminahon ka. Kami ay profesional at may sinumpaang tungkulin. Kung hindi ka sasama sa amin ngayon, sino na lamang ang tutulong sa iyo? Maaasahan mo kami, Mary. At maipapangako namin sa iyo ang iyong seguridad. Mary, our facility is committed to providing a safe and nurturing environment for children and families, so you are safe as there. We have strict protocols in place to ensure the well-being and protection of those in our care, and our staff are highly trained in recognizing and addressing any potential safety concerns. Simula nung araw na yun, ay para bang binagsakan ako ng langit at lupa. Pamilya ko hindi ko mapagkatiwalaan. Kaklase ko parati akong binubulas dahil sa nangyari sa aking ama. Wala na akong ibang malalapitan pa dahil si Miss Gaya ay nagpakamatay. Dahil hiniwalan di umano ito ng kanyang asawa. At hindi ko alam kung kanino ko sasabihin ang totoo dahil ang taong pinagkakatiwalaan ko ay wala na. At doon nagsimula ang bangungot ng aking buhay. Uy! Uy, Kamusta? ayos lang. Sa trabaho? Ayos lang din, kaso nakakapagod. Pero kakayanin. Kitang-kita nga sa mukha eh. Biro lang. Ay, sa wakas, makakauwi na rin tayo. Nakakapagod nga eh. Ang daming gawain sa opisina. Oo. Medyo masakit rin katawan ko. Kain na lang tayo. Ano gusto mo? Kahit ano, Mary. Kaya ko nga kumain ng isang buong baka eh. Grabe ka. Joke lang. Pauna ka lang. Ay, salamat. Hi, Zeti. Tapos ka na ba dyan?
Hindi pa. Ano bang niluluto mo? Gulay. Gulay? Okay. Yeah. Ako po rin. Mary! Tagal pa ba yan? Nagugutom na kasi ako. Nababagot na ako dito. Ano ba yan? Eh kung tulungan mo kaya ako dito para makakain na tayo. Alam mo namang pagod ako, di ba? Sinabi ko na sa'yo kanina. Ano ba yan? Nakakainis. Hindi ka na nga tinulungan, siya pang galit. Di naman sa ganun, Zeffy. Pagod lang talaga siya. Naiintindihan ko naman. Eh bakit mo kinakampihan? Pagod ka rin naman, di ba? Sino ba yung kausap mo? Wala! At tagal naman. Pakibilisan nga! Tapos na. Tara, kumain na tayo. Hay, sa wakas, natapos na rin. Hindi na pa ako nagugutom. Kaya salamat ninyo masabi. Ba't mo ba siya kinakampihan? Ang dapat sa kanya, parusahan. Ano ba yan, Mary? Nakakadiri ka naman. Sorry, Jayco. Masama ang pakiramdam ko. Sa susunod kasi magsabi ka. Para hindi ka nagaganyan. Napakawalang kwenta niya, Mary. Hindi ka man lang niya tinulungan. Ayos lang ako, Zeffy. Pagod lang talaga siya ngayon. Hindi pa laging ikaw ang maintindi sa kanya. Paano ka? Huwag ngayon, Zeffy, please. Nasaan yun? Dito ko lang nilagay kagabi. Dati sa akin, hindi pwedeng wala yun. Na. Ikaw, nasan ka? May nakita ka bang kwintas dito? Ano? May nakita ka bang kwintas? Wala akong kinalaman dyan. Ano bang pinagsasabi mo? Importante sa akin yun. Wala akong alam dyan. Tsaka, wala namang kwentahan yung kwintas na yun. Ako nung pakialam ko dun. Ano sabi mo? Ano ba? Di mo ba alam na sa nanay ko galing yun bago siya nagpatiwakan? Wala akong pakialam. Wala akong kinalaman sa kwintas na yun. Wala akong kwenta yun. Wala akong nasabi. Tigilan mo nga ako. Daphne! Tulungan mo ako, Daphne. Please! Patayin mo siya. Yun lang ang paraan. Patayin mo siya. 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 Mary! Baka walang kwenta mo talaga, Mary! Saan ka na? Mary! Mary!
Palagi ba siyang nagpapakita sa'yo? Minsan, Ano ang mga senyalis o katangian sa tuwing nagpapakita siya? hindi ko alam. Basta isang araw bigla na lang siyang sumulpot. Parang bila. Nung bata ako dahil miss na miss ko na ang nanay ko. Siya lang ang kaibigang mayroon ako. Siya lang ang pinupuntahan ko sa tuwing napapagod ako. Para matukoy na totoo ang iyong kaibigan, hawakan mo siya, titigan mo siya, at kung hindi mo madama ang kanyang pisikal, marahil ay hindi siya totoo. Ulit-ulit ba ang damit niya? Oo, Dok. Palagi siyang nakabistidang puti at walang suot at tsinelas sa tuwing nakikita ko siya. Based on my assessment and the symptoms you have reported, it appears that you have a schizophrenia. This is a serious mental illness that affects how you think, feel, and behave. I would like to discuss treatment options with you, including medication and therapy, to help manage your symptoms and improve your quality of life. Can you tell me about your background and how you ended up in prison? Ano bang pakialam mo kung nandito ako? If you don't mind, Miss Mary Solsestre, I am the prison's counseling, and you don't have any right to disrespect me because this is for your own sake. Let's start this. Have you ever had any previous counseling or therapy? Oo. Have you experienced any trauma or abuse in the past? Oo, sa tatay ko. Lagi niya kami inaabuso. Sinisisi niya lagi ba't ang nanay ko ang napangasawa niya. Laging sinasabi ang malas niya dahil sa amin. Are you currently experiencing any health issues or addiction? Sinasabi mo bang baliw ko? No. Have you been involved in any program or treatment while you're in prison? Oo. How do you plan reintegrating into society after your release? Wala na akong balak pang lumabas. Do you have a support system in place once you leave prison? Malay ko ba? Wala na nga akong pamilyang sumuporta sa akin tapos ko dito. Are you aware of the resource available to you upon your release? Aba malay ko. Do you have any specific goals or aspiration for the future? Meron. Ang ulitin na nangyari kay Jaiko. As a board-certified psychiatrist, I have had the opportunity to evaluate the defendant over a period of several months. After conducting a thorough assessment, I came to a diagnosis of schizophrenia, a chronic and severe mental illness. In my professional opinion, at the time of the alleged time, the defendant was experiencing symptoms such as delusions and hallucinations, which significantly impaired their ability to understand the nature and quality of their actions, and to conform their conduct to the requirements of the law. Based on my examination, the defendant's schizophrenia was a significant contributing factor in their behavior at the time of the alleged time. After considering all the evidence presented in this case and the arguments of counsel, I find that Ms. Marisol Sestre not guilty of the charges. The prosecution has not met its burden of proving the defendant's guilt beyond a reasonable doubt, and I therefore acquit the defendant of all charges. Makalipas ang maraming taon, ang akala kong bagong buhay ay bangungot pala na buhay. Sinabi sa akin ng psychologist na labis daw akong naapektuhan sa nakaraang gunita ng aking buhay at naging sanhi ito ng aking sakit na PTSD o post-traumatic stress disorder. Sa tuwing may nababalitaan akong may mag-inang binuhubog, ay parati akong binabangungot ng nakaraang gunita at kinakandado ang isipan para makalimutan ang nakaraan. Pinagsisihan ko ang mga pangyayari. Ang babaeng aking labis na pinagkatiwalaan ay ilusyon lang pala. Hanggang sa muli, kaibigan kong Zeffy. Kung mababalik ang oras na hindi pa nangyari ang karumaldumal na gunita, ay hindi ko pagsisisihan ang aking nagawa. Dahil alam ko sa sarili ko na
hindi ko nagawa ang kasalanang pilit na ipinaparatang sa akin.